Eto na po, pumalag na yung mga congressman at ibang mga abogado dyan po sa ginawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tumakbo ng Supreme Court at ipinatitigil ang impeachment. Ito po yung report at pakinggan po natin. Thank you sa News 5, na isa po sa mga news organization dito sa ating bansa. Talagang nakatutok sila sa ating mga balita. Pakinggan po natin. Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Grabe. Suprema. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Walang legal. Yung verification po na kanilang pine-question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, no? So, malinaw. Mga congressman, mga abogado, dating senador, at iba pa. Mga nakakaintindi ng proseso, naintindihan ng rule of law, naintindihan ng saligang batas, na ulit-ulit ko na rin tinatalakay dito sa aking mga channel. Hindi talaga pwedeng pigilan yan at hindi ko talaga dapat ito nangyayari. Sa halip ay dapat impeachment process ay magtuloy-tuloy. Ayan, mahigpit na pagkondena, nagpapanik na daw or halata mong napakalakas ng ebidensya at iba pa, nagkasundo po ang mga congressman. Huwag nating kalimutan, hindi lang ho 215 ito, 240 na pataas pa. Halos 80% ng 306 congressman nagkaisang i-impeach, nag-endorse sila laban kay Sara Duterte as Vice President ng bansa. Okay? Mabigat po ang mga ebidensya. Betrayal of public trust, yung 7 article of impeachment, yan po ay dapat iproseso at hindi dapat pigilan. Kaya ang tugon ng mga congressman at mga abogado at naniniwala silang hindi kakatigan ng Korte Suprema. Ang paniniwala nga ng iba, madidismiss ito dahil ang trabaho ng Senado ay hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Ano ha? Yan nga yung sinasabi nating last option ng kampo ni Sara Duterte. Malinaw na kanya sinasabi before, handang-handa na sila, pa-relax-relax pa siya, patawa-tawa pa sa press conference, pabaka-bakasyon pa sa Japan, papasal-pasal kung saan si Sara, parang relax na relax. Yung pala, nagpapanik na. Yung pala, natatakot na. Yung pala, ayan ang kailang move. Hilingin sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment. Never, hindi ko pwedeng mangyari yan. Maniwala kayo. Tagaan nyo sa bato. Ang impeachment process ay eksklusibo sa Kongreso at Senado. Ngayon, nasa Senado na dahil tapos na sa Kongreso, na-impeach na siya. Kaya yung mga nagsalita, hindi biro yan. Senior Deputy Speaker Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker Suarez ng Quezon Province,
yung mga abogado ng prosecutor, yung mga nagsalita doon, Defensor, Luistro, at iba pa. At maging ang dating Senate President. Yan na nga po, naglalabasan na ang maraming mga abogado at maraming nagbibigay ng opinyon na nagkakaisa. Yung sinasabi ng saligang batas ang masunod at hindi ang dapat masunod ay kagustuhan ng mga akusado, inakusahan, yung impeachable official like Vice President Duterte. Ayan, no? So, abangan ninyo. Marami pang regodon, marami pang mangyayari, marami pa hong mga iba-ibang klase at masasalimot na mga balita. Pero aking pinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo lilinlangin. Sasabihin natin ang totoo kung ano ang mga nangyayari. Susunod tayo sa rule of law at due process. Alam ba ninyo, itong impeachment na ito, itong trial na ito sa Senado, pabor pa ito kay Sara. Kasi ito yung pagkakataon na kanyang maidedepensa, kanyang maipagtatanggol ang kanyang sarili. Totoo ba o hindi ang article of impeachment? 7 article of impeachment. O baka naman talaga siya kaya hinaharang niya ito dahil nabanggit na ho dyan sa article of impeachment yung mga bank account. Yan po yung isa sa pinakamabigat. Hindi lang po yung pagmumura pagtangka sa buhay ng Pangulo. Hindi lang po yung confidential confidential fund. Yun pong bank account, di umano'y ill-gotten wealth, illegal na kayamanan, bilyon-bilyon po yung mga bank account na yan. Kasama yan sa article of impeachment. Mabigat talaga yun. Pagka yun ay naipatawag ng impeachment court ang mga bangko, hindi makakapagtinay ang bangko. Ilalabas at ilalabas nila sino may-ari ng perang yan. Saan nakapangalan? Initial po lumabas ang balitang yan. Joint account ni dating Pangulong Duterte at Sara Duterte. Saan galing ang pera? Abay, pag si Trillanes ang ating pinakinggan, ay isa siguro sa magiging testigo. Galing daw sa illegal yan. Naloko na. Ang laking problema nun. Dahil ang na-establish or napaniwala nitong mga Duterte ang taong bayan noong nakaraang mga taon na sila'y matino, sila'y hindi corrupt, sila'y dapat pagkatiwalaan. Pero kung merong ill-gotten wealth, merong illegal na pera, volume ng pera sa bangko, kung totoo yan, may napakabigat po yan. Wala naman silang malaking negosyo na pagkukunan ng pera. Sa totoo lang. Binabalitaan ba kayo na malalaking negosyo ang hawak ng mga Duterte? Na legal? Legal Wala. Wala tayong nawabalitaan gano'n. Ang alam na natin sila ay dating mayor, napalit-palitan silang mag-aama sa Davao. Naging presidente si Duterte. Vice President ngayon si Sara na ini-impeach nga ng Kongreso. Malapit na yung trial. Saan galing yung pera? Yan po yung isa sa posibleng kinababahala. Kaya gusto nilang harangan, gusto nilang papigilan sa Supreme Court ang impeachment trial. Kasi nga yung bank account na yan, mukhang bilyon nga ang laman, hindi natin alam kung saan galing. At pag nahukay yan, mabigat po yan. Naalala niyo yung Bilarti account nung kay ERAP na hindi nabuksan? Yun ang dahilan. Kaya nagkagulo ng mga panahon yun. Dahil mabigat yun kung napatunayan, pero hindi naman. Pero ito, ganun din. Ill-gotten wealth, illegal umanong kayamanan. Yan ang paniniwala. Umano Yan ang sinasabi ni Trillanes. So, kasama sa article of impeachment. Huwag natin kalimutan, 7 yung article of impeachment. Ang bibigat niyan. Mabigat po talaga. Mabigat pa sa 747 aircraft. Ganong kabigat ang mga ebidensya sa aking opinion at interpretation. Kaya maraming pwede mangyari, abangan. Pero tulad na sinabi ko, huwag kayong mawawala sa ating channel. Mag-like, mag-share, subscribe yung hindi pa.